verse 14, ang sabi ng Biblia, "This all continue with one accord in prayer, in supplication." One accord. One accord in prayer means one mind. One passion. One mind. One passion. O intense emotion. Ano ibig sabihin nun? One accord, ibig sabihin, one mind, one passion, o one intense emotion. Kung tayo ay nandito at nakapokus tayo sa pagtawag sa presence ng Diyos, bawat isa ay nandoon lang nakataon. Amen po ba? Hindi sa katabi mo. Sa Diyos lang tayo nakataon. Siya lang ang in-entertain mo. Wala kang in-entertain iba. Wala kaagaw ang Panginoon sa iyong pansin. Tiyak in church, wala nakaagaw sa inyong pansin. One accord. Yung 120 souls sa upper room, sila ay one accord. One mind. One passion. Nakatuon lang sila sa pangako ng Ama. Church, ganon ang klase ng panalangin na ginawa sila sa loob ng 10 araw. At hindi sila binigo ng Diyos. Dahil pagkatapos ng 10 araw, sa Acts chapter 2, at nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang umbong, naggaya ng isang humahagibis na hangin malakas. Ito yung masarap na pagdalaw ng Diyos. Totoo ito, naranasan ko na ito mga kapatid. Pero hindi mo ito maranasan kung nakatayo ka lang dyan nakatumama. Amen? Kung nakatayo ka lang dyan na walang intense emotion. Anong klase emotion? Yung spiritual emotion. Yung ikaw ay sumisigaw, Lord, humilos ka, dumalik ka, bumuhos ang biyaya mo, ibuhos mo sa aming kalagitnaan. Yun ang pinagpapala ng Diyos. Yun ang dinadaluyan ng Diyos. Yung tinatawag mo ang kanyang presensya na dumaloy ng sagana sa ating kalagitnaan. Kaya mga palakad-lakad, mga walang pakialam, hindi yun ang akaranas, mga kapatid. Amen. Yung mga iba dyan na ang kanyang focus ay sa katabi lang, hindi yan binibless ng Diyos, mga kapatid. Ang binibless ng Diyos, yung mga nakapokus lang sa Kanya. Hallelujah. Napakasarap, mga kapatid, yung pagkilos ng Diyos. Kumilos siya, hindi dahil naantig ka lang sa katabi mo. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Naantig ka lang sa harap mo. Ikaw ay nakadama ng pagkilos ng Diyos, yun ang magagagat. Yung naranasan mo siya personal. Personal mismo, naranasan mo siya kumilos sa'yo. Hindi yung kaya ka lang lumuha, kaya ka lang nagpuri dahil naantig ka lang sa katabi mo. Hindi ko yung ganong pagkilos ang gusto ng Diyos sa atin. Yung pagkilos ba dahil sa pag-ibita mo sa Kanya? Lord, huwag mo akong nagpasan. Lord, kumilos ka sa akin, Panginoon. Yung bang, kaya sa kumilos sa iyo dahil sa paglihim mo sa Kanya ng iyong mga habag at awa sa Diyos. Ang filled with the Holy Ghost, ang ibig sabihin ay yung pinupuno ka ng presensya ng Diyos. Pinupuno ka, pinupustos ka ng Panginoon. Mga kapatid, biglang dumating mula sa langit ang isang ugong, naggaya ng isang makagibis na hangin malakas, at pinuno ang buong bahay na kanyang tinupuan. At sa kalay may nakakita mga diyak at kawawis ng apoy,
nagkababahagi, dumapo sa bawat isa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magsita ng ibang wika. Mga anak ng Diyos, sabi nila ang speaking tongues daw ay initial evidence ng Holy Ghost. Kapatid, ganito po ang nangyari sa upper room. Ang sabi doon, na-filled sila ng Holy Ghost. At nang sila ay na-filled ng Holy Ghost, nag-speak in tongues sila. Nakuha niyo ba mga anak ng Diyos? Bakit sila nag-speak in tongues? Dahil sila ay napuspos ng Holy Ghost. Hindi dahil sa sila ay tumanggap ng Holy Ghost, na ang Holy Ghost ay manahan sa puso nila. Ano ang naging epekto ng manahan ng Holy Ghost? Napuspos sila. At kung napuspos sila, sa kalan ang mga wika ay kubilos sa kanila. Nakuha niyo ba mga anak ng Diyos? Nag-speaking tongues sila hindi dahil tumahan ng Holy Ghost sa kanila. Nang tumahan ng Holy Ghost sa kanila, napuspos sila. At nung napuspos sila, saka sila nag-speaking tongues. Sabi doon, na ma-feel sila ng Holy Ghost, nagsagbika sila. Ano ang dahilan bakit sila nagwika? Sapagkat napuspos sila ng Espiritu Santo. Church, hindi dahil sa nanahan ng Holy Ghost sa kanila, kundi dahil napuspos sila. Iba po yung napuspos sa nanahan ng Holy Ghost. Amen? Kapag ang Holy Ghost po ay manahan sa iyo, isang beses na ito na manahan sa iyo. Amen? Kung ang ebidensya ng pagtahan ng Holy Ghost ay yung mga speaking tongues ka, bakit? Ibig sabihin, yung mag-speaking tongues ka, ang Holy Ghost na nanahan sa iyo. Hindi ba? Ang speaking tongues daw ay ebidensya ng Holy Ghost ay nanahan sa iyo. Church, ibig sabihin, para ka mag-speaking tongues, kinakailangan mo lagi ang Holy Ghost tumiran sa iyo. Pitig ka nun mga kapatid. Para ka mag-speaking tongues, kinakailangan mo mapuspos ka ng Holy Ghost. At alam niyo ba mga anak ng Diyos, ang pagpupuspos ng Holy Ghost ay maaaring maranasan kahit wala kang Holy Ghost. Amen po ba? Kahit wala kang Holy Ghost, mapupuspos ka ng Holy Ghost. Manalangin ka lang 24 oras. At sa loob ng 24 oras sa walang tigil mong panalangin, pupuspusin ka ng Panginoon. Bakit? Yung requirement niya para mapuspos ka niya ay ikay manalangin ng manalangin. Amen. Nakuha mo kasi yung requirement ng Diyos para mapuspos ka. At dahil dito, hindi lang speaking tongues ang meron po ang denominasyon, kahit ang miracles. Bakit? Para ang mga gifts ay kumilos, kailangan mo mapuspos ka ng Holy Ghost. Nakuha niyo ba mga anak ng Diyos? Pero hindi sabihin, kapag ang gifts ay kumilos sa tao, nandoon na ang gift. Iba po yung gift, yung singular. Amen po ba? Halimbawa, ito ay yung regalo ko sa inyo. Pwede ito makuha ni Brother Danny, pero wala ako sa kanya. Pero alam niyo ba mga anak ng Diyos, hindi lang yung gifts ang dapat mapa sa atin, pati yung giver. Amen. Happy palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Happy yung giver! Dapat ay na tayo! Hallelujah! Mga anak ng Diyos, yung pagkakaisa ng pananalangin ay napakahalaga. Kung magkakaisa lang tayo ng pananalangin, pupuspusin tayo ng Diyos. Dahil kung ang bawat isa ay mga inihanda na ang buhay sa kanyang mga tao. Isang haing banal, isang haing buhay, isang aya sa Panginoon ng Diyos. Mga kapatid, nangayon mo pong ibigay sa Bible ng manalangin ng mga anak ng Diyos. Ang buong iglesia ng manalangin sila ng sama-sama. Church, sa mga huling verses mga kapatid, bibuksan ko na lang ng mga bagay. Mga anak ng Diyos, bago tayo magwakas ng lubusan. Sa
Acts chapter 4 na lang mga kapatid.